Nasubukan mo na bang hingan ng pera ng mga magulang mo o kaya naman kapatid? Pero deep inside, alam mong wala ka nang mabibigay? O kaya naman may ipon ka, pero para yun sa pangarap mo. Kaya lang nakokonsensya kang humindi. Ang damot mo naman, pinag-aral ka namin para tulungan kami. Sakit marinig nun, 'di ba? Sa kulturang Pilipino, parang kasalanang mortal ang mag-set ng boundary pagdating sa pera sa loob ng pamilya. Akala natin kapag nagtira tayo para sa sarili natin, masamang anak na tayo. But today, let's talk about how to protect your peace without breaking your family. Welcome back to my channel. Ako si Doc Raj, ang katuwang mo sa Family Studies. Sa pag-aaral ng family dynamics, we learn that healthy families require healthy boundaries. Ang boundaries ay hindi pader para ilayo kayo or yung sarili mo sa mga magulang mo or mga kapatid mo. In fact, boundaries are actually gates. Sila yung nagpapapasok ng pagmamahal pero pumipigil sa pang-aabuso o emosyonal na pagkaubos. When we don't set financial boundaries, nagkakaroon tayo ng tinatawag na resentment. Ang pagtulong na nagsimula sa pagmamahal, unti-unting napapalitan ng galit o tampo. At kapag napuno ka, doon nasisira ang relasyon sa'yo, sa pamilya mo, at sa mga kapatid mo or relatives. So ironically, setting a boundary is actually an act of love to save your relationship with your parents, siblings, or relatives. So paano natin ito gagawin nang hindi tayo kinakain ng guilt? So here are 3 practical ways na you can start today. Number 1, know your absolute yes and your absolute no. Bago ka kausapin ng magulang mo, alamin mo sa sarili mo kung magkano lang ang kaya mong ibigay na bukal sa puso mo, nang hindi nasisira ang sarili mong budget. Kung 2,000 pesos ang kaya mo lang ibigay, yun lang. Fixed amount. Kung lagpas doon, automatic, no na sa isip mo. Second, use the I statement method. Huwag nating sasabihin na, ang gastos nyo naman kasi, ma. Or ang gastos mo naman kasi, bro. Kasi mag-aaway lang kayo. Instead, focus on your reality. Say it like this, ma, gusto ko po kayong tulungan sa abot ng makakaya ko, pero sa ngayon, ito lang po talaga ang kasya sa budget ko para hindi po ako mabaon sa utang. You are stating a fact, not attacking them. Last, third, offer alternatives instead of just cash. Kung humihingi sila ng pera para sa isang bagay na hindi naman emergency, maaari mong sabihin, ma, wala po akong cash ngayon para sa bagong TV. Pero ako na po muna ang mag-cover ng bilihin ng groceries natin ngayong week. This shows you care, but you are still controlling where your money goes. My dear kapwa, tandaan natin, hindi ka masamang anak dahil lang pinoprotektahan mo ang iyong kinabukasan or ang iyong sarili. Ang responsableng pagtulong ay may hangganan. Kung nahihirapan ka mag-set ng boundaries sa bahay ninyo ngayon, i-comment mo ang inyong kwento sa baba. Basahin natin yan at magtulungan tayo bilang isang community. Muli, ako si Doc Raj. Alagaan natin ang mind and physical natin dahil mahalaga ka. See you in our next vlog. Bye!